Bagong estratehiya ng China, lalong nagpagalit sa mas maraming bansa sa buong mundo at kahit pa sa ilang pang-ekonomikong kaalyado nito na nagpataw ng malaking taripa para sa kanilang mga produkto. Ito ang tinatawag na overcapacity strategy ng China, kung saan ang layunin nito ay manguna sa pag-e-export sa larangan ng mga pinakamahalagang produkto sa buong mundo, na siya namang nagiging banta para sa mas maraming kumpanya sa buong mundo dahil sa mas mura at maraming produksyon ng mga Chino. Sa pamamagitan kasi ng labis-labis na produksyon ng China, ay nagkakaroon ng higit na supply nito kumpara sa demand ng mga tao, kaya't mabilis bumababa ang halaga ng mga ito. Sa madaling salita, sa pamamagitan ng labis-labis na produksyon ng China, ay magagawa nitong pababain ang halaga ng halos lahat ng produkto sa buong mundo, which is magandang pakinggan sa umpisa, subalit mayroon itong napakalaking konsekwensya, kung saan kapag bumagsak ang halaga ng mga produkto dahil sa labis na produksyon ng China, ang mga kumpanya mula sa iba't ibang bansa na nagmamanupaktura ng kaparehong produkto mula sa China ay posibleng magsara na at umasa na lang ang lahat sa produkto mula sa China. At sa panahong dumepende na ang karamihan sa produkto ng China, ay magagawa na nitong magtaas ng halaga para sa mga produkto nila dahil mauubusan na ito ng kakumpetensya. Maaari ding ipagamit ng China ang Chinese yuan nila para sa kanilang mga produkto sa sandaling dumepende na lamang sa kanila ang buong mundo. Iyan ang tunay na plano ng Komunistang Partido, kung saan noong 2015 ang China ay nagtakda ng 10 taong ambisyosong pagpaplano na tinatawag nitong Made in China 2025 na may layuning makamit ang sariling kakayahan, inobasyon at lakas sa industriya ng pagmamanupaktura sa loob ng 10 taon. Bukod pa rito ay mayroon pa silang tinatawag na China Standard 2035 kung saan ay nilalayo nitong dominahin ang mga pamantayan sa teknolohiya sa buong mundo. At sa isang pahayag ay sinabi noon ni Xi Jinping na kung sino man ang magtatakda ng mga pamantayan ay may kapangyarihan sa mga diskurso. At ang sino mang kumokontrol sa mga pamantayan ay sumasakop sa estrahitikong mataas na lugar. Ito ay nangangahulugang ang tao o entidad na nagtatakda ng mga pamantayan ay may malaking impluensya sa usapin o sitwasyon. Ito ay nagpapahiwatig na ang pagtatakda ng mga pamantayan ay nagbibigay sa isa ng kapangyarihan at kontrol sa direksyon ng anumang bagay. Dito ay napakalinaw kung gaano ang pagnanais ng China na pamunuan ang mundo sa lahat ng aspeto at sa pamamagitan nga ng kanilang misyon na isulong ang tinatawag na Made in China 2025 ay umaasa silang magtatagumpay sila sa pangarap nilang ito. Subalit dahil sa pagsisimula ng mga sanctions noon ni Trump sa China na sinundan naman ni Joe Biden, ay nagkaroon ng malaking problema ang China para maipatupad ang Made in China 2025 vision nila. Kaya't kahit wala na silang kitain sa paglikha ng sobra-sobra at murang produkto, ay ginagawa pa rin nila ito sa pagnanais na maipagpapatuloy ang pangarap nito na sa 2025 ay mangibabaw ang produktong Made in China sa buong mundo. Subalit dahil nga napakalaki ng epekto nito para sa lahat ng kumpanya sa buong mundo, ay kaliwat ka ng buwis na ang ipinataw ng napakaraming bansa sa mundo para sa produkto ng mga Chino. At sa pamamagitan nito ang malalaking buwis na ipinataw nila sa China, gaya ng Amerika, ay magagawa nilang kumita ng walang kahirap-hirap gamit ang produkto ng China na magkakaroon pa rin ng mataas na halaga para sa mga bansang nagpapataw ng buwis sa kanila. Nang sa ganon ang sariling pagmamanupaktura ng bansa ay mabenta pa rin sa sariling bansa nila at kahit pa sa bansang nagpataw ng malalaking tax sa produktong China. Pero paano nga ba nagagawa ng China na mag-produce ng napakarami at napakamurang produkto mula sa kanila, gayong nangangahulugan nito ng mas maliit na kita sa mga manggagawa nila? Iyan ay dahil ang pamahalaan ng China ay may malaking kontrol sa halos lahat ng kumpanya at mga tao sa bansang ito, kung saan ay maaari nilang pasunurin ng mga kumpanya sa mas mababang halaga ng kanilang mga produkto at sa pamamagitan ng kanilang mga regulasyon ay nakapagpapalabas sila ng mga pondo sa pamamagitan ng utang na nagbibigay ng subsidiya sa mga nagnenegosyo, habang ang kanilang mga mamamayan, bagamat kumikita ng mas maliit sa panahong ito, ay walang magawa kundi magpursigi sa pagtatrabaho dahil sa kahirapang kumita sa halos lahat ng kumpanya sa bansang ito. Bukod pa rito ang kanilang mamamayan ay walang boses para magreklamo dahil tiyak na mabigat na kaparusahan ang kanilang sasapitin sa kamay ng Komunistang Partido.
Kaya't sa kabila ng krisis sa ekonomiya na kinahaharap ng China, ay nagagawa pa rin nitong mag-produce ng napakarami at napakamurang produkto para sa pangarap nilang tangkilikin ng mundo, ang produktong made in China, natutupad sa hangarin nilang mahigitan ang impluensya ng Amerika. At dahil nga nagbibigay ito ng malaking panganib sa kalakalan ng mundo, ang mga bansa ay gumagamit ng tinatawag na anti-dumping measures upang protektahan ang kanilang mga lokal na industriya mula sa mapanirang praktika ng ibang mga bansa gaya ng China. Ang mga anti-dumping measures ay maaaring ipatupad ng mga bansa upang labanan ang dumping o ang pagbibenta ng mga produkto sa labas ng bansa sa presyong mas mababa kaysa sa halaga sa loob ng sariling bansa. Dahil ito ay maaaring magdulot ng pinsala sa lokal na industriya sa pamamagitan ng pagbababa ng presyo at pagpapabagsak sa mga lokal na producer. Maaaring ipatupad ng mga bansa ang anti-dumping measures sa pamamagitan ng pagpapataw ng taripa, pagbabawal sa pag-import o iba pang mga mekanismo upang maprotektahan ang kanilang mga industriya. Ang mga patakaran na ito ay maaaring isakatuparan batay sa mga kasunduan ng World Trade Organization o iba pang mga patakaran sa pandaigdigang kalakalan. Kaya naman tanging ang mga bansang walang sapat na kaalaman lamang at ang mga bansang oportunista ang tiyak na tatangkilik sa mga produktong ito ng China nang hindi papatawan ng kaukulang taripa ang mga produktong posibleng sumira sa kalakalan ng mundo na posibleng magamit ng China para sa lahat ng ninanais nito. Kaya't malinaw na ang aksyon ng US at Europa ay isang makatarungang hakbang lamang upang pigilan ng China sa overcapacity strategy nila. Ang China ay tinuturing na bansa na may pinakamaraming inaangkin na teritoryo sa buong mundo, kung saan sa halos lahat ng palibot nito ay may inaangkin itong teritoryo, kung kaya't napakaraming bansa sa kasalukuyan ang nakababangga nito. Bukod pa sa pag-aangkin ng mga teritoryong ito, ang pagnanais ng China na maglagay ng 20 floating nuclear power plants sa buong South China Sea, kabilang na sa West Philippine Sea, ay nagsisilbing panibagong banta sa kalakalan ng mundo, kung kaya't sa kasalukuyan ay tila nasa isang malalim na bangin na ang komunistang partido dahil unti-unti na nitong naipakikita sa mundo na wala silang pakialam sa international law na siya namang sumisira sa malayang kalakalan at kaayusan ng maraming bansa sa mundo.